Kauban na mayong adlaw, welcome na usab sa atong programang inyong konseho karon na ninatong makauban ang mga miyembro sa 20th City Council alang usab sa pagpadangat sila mga gihingusgan nga mga ordinansa ug mga programa alang sa kayuhan sa kinatibuk-an dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kini day si George Bacos gikan sa City Information Office ni atong Dakbayan na ilalom sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Oy ug man sa pagpangulo sab sa atong City Information Officer Miss IVS Guantero. Karong episode usab ning simanaha sa ato ang inyong konseho karon na dako natong kalipay nga kita maubanan usab sa atong aktibo kaayo no nga City Council og miyembro sa 20th City Council ato ang chairman sa Committee on Social Services ingod man Committee on Women and Family. Walay lain ato ang girl power sa konseho kagawad Girly Balaba. Kagawad, welcome sa atong welcome back no sa atong programang inyong konseho karon. Mayong adlaw George, mayong adlaw sa atong mga kaigsunan ug katawhan sa Cagayan de Oro City. Una sa tanan, this is our first episode for the year 2024. So I'd like to greet everyone a happy new year ug unta karong 2024 ang ato ang Dakbayan mas daghan pa maabot nga mga kalambuan ug mas daghan patang magtinabangay pata aron nga ato gyud ma-achieve ang ato ang pangandoy alang sa ato ang mga kaigsuunan ug sa atong mga kababayan diri sa ato ang Dakbayan. Yes, no, and coming from 2023 kagawad, grabe ka kining fruitful no ang tuig na to bay tag mga awards nga nakuha dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Seal of Good Local Governance, Gawad Kalasag, nya ikapito pa kita sa kining highly urbanized city sa tibuok nasod. So and we are a finalist no ang ato ang legislative department. And a big congratulations sa kinadipukan ninyo sa City Council kagawad kay I think more than compliant sa kining mga requirements usab alang sa makadawat ang sa mga pasidungog no. But siguro mabalik lang taw ta kagawad isip imuhang na greet na nga to ang mga kaigsunan og Happy New Year. Siguro mangumusta pod mi imuhang pagsaulog sa imuhang holidays, no? Kumusta yung mukhang kasaulogan kagawad? Yeah, naman ko dali sa Cagayan, no? Nag-spend sa Christmas o sa New Year. O naragi ko sa balay. Kauban ako mga pinalangga na mga fur babies. Fur babies. No? Na kuan gyud kagawad murag katungat time ting pahulay gito gikan sa tanang trabaho kagawad lamang ilabihan ka busy pod for 2023 and of course murag recharge po to para bounce back og sa mas busy pa ang 2024 no. Yeah, okay. Karong 2024, it's gonna be a parang political season na. Yes. Okay. By October, filing filing sa candidacy. So, morning, tama ka. Yes. No, na pundo sa taog kaning energy katong holidays. Okay. It's gonna be a very kining paspas nga lihok karong tuig. Pila ray dagan sa mga bulan kagawad next kuan na to October na no. And speaking of time na gyud sa kining politika, kumusta so far ang environment, kumusta ang City Council karon kagawad labi na sa pagsulod sa 2024? Yeah, before the year ended no na hatag sa ato ang komitiba sa Women and Family Relations. So dili man ni siya layo sa ako ang ginahuptan nga komitiba ang social services because ang Women and Family Relations under man pud na siya sa CSWD. So almost the same ang mga tao ang ako ang makatrabaho no. Pero dugang lang gyud siya nga trabaho kay ang concern sa women no naagid sila mga special concerns. So we have to attend to that and to address that as well as itong mga concerns po sa ato ang mga marginalized sectors no like sa ato ang mga persons with disabilities, sa mga
senior citizens, although naman po ilaing komitiba na specialized po sa senior citizens, ang Committee on Senior Citizens. Ang nag-chair ana si Councilor Roger Abaday, ug kini pong sa children, labi na sa mga kabatanunan, and the LGBT, o kini mga solo parents, no, ang kining isa po na sa nabilong sa mga marginalized sector. That's right, no. And I think dili ra sab kayo ilabi na sa baguhay pa lang pipila lamang ka bulan na uptan mo ang kining Committee on Women and Family kagawad. Pero I think dili ra gyud ingon ana kalisod sa imuha ang pagdawat labi na when it comes to women, no, kay nailay ka as kining imuhang gi-advocate gyud ang rights for women, ang pag-empower sa mga kababayen-an. So murag dili ra layo o dili bag-o sa imuha mga trabahon kagawad. Oo. Dili ano sa ako okay, I am for lagi women empowerment ever since at the start of my political career. Mo lagi ang ano lang is yung mga special na mga activities, mga programs tutukan na siya sa Committee on Women and Family Relations. So karon kay na naman sa ako apod no, ako naman po gahawid. So I have to attend pod. Na isa ka adlaw nga sa buntag nag-attend ko sa DSWD na program to represent on behalf of our mayor as a chairperson of the Committee on Social Services. Ang gitakal na mo dito ang mga sustainable livelihood programs sa mga marginalized sector. And mostly mga kababainhan. Women group na sila, mga cooperatives na nagulangkuban sa mga kababainhan. So, DSWD to siya. Pagkahapon, nag-attend ko workshop, DILG na po ang nag-sponsor. About sa Bausi na po. So, pero, lingaw siya, lingaw. Especially kagawad, no, nga kining I think mabisi na gyud ka with the preparation hands-on man pug ni hinoon, no, ang kining preparation for the upcoming Women's Month karong Marso. So siguro as early as next week next month siguro sunod-sunod na mga meetings and for sure. Actually, karong sa karon Thursday we will mag-meet ang mga executive committee sa Gender and Development, GAD, Execom, alang sa isgutanan nga kining ato ang umaabot nga Women's Month. And unsay mga programa o mga activities o unsay mga issues and concerns nga ang nga tukion aron for mahanay for the year 2024. So planning ni siya. Yes, no, and angay nga excited sab na sa to mga kababayen din sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro kay as early as now, no, nangandam ng ato ang local government nanukad na gid ni sila, no, ato ang LGU alang usab sa mga programs and activities nga ato ang ipatuman unya nya with kagawad, no, mao gini beauty of kanang kuan ba kining kung duol sa imong dughan nga digid angay kabalakan sa ato ang mga kababayen-an, no, kay you're in good hands with kagawad Girly, no, nga siyang gahupot sa maong komitiba alang sa pagtubag ug ngan man paghimo og mga resolusyon, mga ordinansa alang sa kayuhan sa mga kababayen-an dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Nonya siguro kagawad lakbit lang pud ta medyo mainit-init nga kining hilisgutanan, no. I think karon lang yung simanaha kagahapon o karon nga mga hilisgutanan. So far dunay mga political kining sa tawag ani kanang hilisgutanan karon din sa 20th City Council kagawad kabahin kini sa nalambigit, no, katong paghawa or with the political alliances sa mga partido. So far kumusta kagawad? Mo gini siya, no, ang politics, no, in politics anything can happen anytime. So isip usa ka politiko andam gyud ta pirmi sa unsay mahitabo, unsay ang mga nagapanghitabo, not only sa ato ang kining own party, but also what is happening outside, like what is happening in the city, what is happening sa national and even sa international, kay mag-change ang landscape sa
politics. Yes. Kay lahi-lahi man tag mga ideologies. So anything can happen anytime. So ang ato ang ano diha is we cannot impose your political preference. Isip isa ka politician, no, kung gusto nimo dali ka mo makipag-alliance or di makipag-align. So wala din nato mabutan ang isa ka politiko. But katong nitabo sa ato dere sa katong kagahapon na maski ako na I was surprised din, no, kay unsa ning nganong gipangita man ni Vice Mayor ang duha ka buok kung kinsa man ang mga city councilor nga wala dahil sa session at that time. And we're talking, by the way, para sa klaro, we're talking about kining nabigit kay Hilis Gutana ni siya usab, no, dinhi sa atong dakbayan karon. We're talking about Kagawad James Judith and Kagawad Bernie Esparcia nga ming tiwalag. I don't know the term, no, but kining but wala na sila sa ilang partido kagawad, no. So yes, go ahead. Wala na sila. Yes, oo. Bulag sila sa partido nila. Oo, just urang consequence na lang yun sa ilahang because they want, parang gusto nila mo alay, no? O uban sa partido ni sa majority, partido ni mayor. That's administration party. Yes. So ako wala koy kay imo man ng political preference, no, dili man gid nimo na mabutan ang usa ka tawo kung mo man na iyang gusto, pero that would reflect, no, as a politician of what kind of person you are and unsa ka klase nga tawo. Kami dili sa you would know, no, everybody knows, it's a public everybody knows na Councilor James Judith and I naami gamay nga panagbangi at the very start of the 20th City Council, no, kay at sa session kay tungod lagi aning issue sa ayuda, and then kining ayuda gigamit ni sa kontrapartido namo na ako I'm happy with the development nga nag-okay man ang harmonious man ang among working relationship now, no, right after the election. So pero katong pagsugod pa lang sa 20th City Council, no, amo nang usa sa agenda ni Councilor James Judith kining iyang giayuda mo na iyang gigamit na bala para dauton ang amo ang partido, no, sa campaign, during that campaign. So when he won, no, unexpectedly, joke. But he won, no? Na siya na mandate sa public, but he won, and mo na isa niya sa iyahang murag let's say na iyahang priority na plan is to conduct an investigation on the distribution of the ayuda. And then as committee chairperson of kining social services, no, ako na siyang giignan adto nga diya nag-start ng among panagbangi. No, ako na siyang giignan adto nga we already, the 19th City Council already had a deliberation on that matter, and we even invited the DSWD and the people from the City Hall, the city budget, the city planning, the city accounting, and from CSWD na to ensure nga wala bagi irregularidad or anything anomalous sa nahitabo nga no ang listing na tarong ba, and nanay ito'y recommendation, no, ang 19th City Council. But then again, Councilor James Judith, gusto gid niya. And then for that, for his parang personal satisfaction and for transparency reason, no, himota og ad hoc committee para lang na maingon dili wala siya dili siya makaingon nga naami gitaguan, no, na ay ginatakpan, na ay giduphan or na ay ginaprotektahan. So naay ad hoc committee adto. So kaning ad hoc committee is ang lifespan lang ani niya as a committee would be 3 months. So gitagaan na to siya og 3 months to conduct siya mismo ang mag-conduct ng investigation ng probe. So dito lang kay para sa iyang gibuhat siguro karon kay Vice Mayor, in fairness with the Vice Mayor, I can empathize with her. Nauna siya og
report sa media. No, nagpa-interview siya. That's why nag-call ko siya attention sa City Council na requesting the Committee on Blue Ribbon and Ethics Committee kung sakto ba iyahang gibuhat isip usa ka official and isip isa ka member sa collegial body na unta mag-report siya sa mother committee or mag-submit man lang sa iyahang kining results outcome sa iyahang investigation. Una siya pa-interview dito sa media. So nakuratan lang pud sad pug ko nga uy na di ay resulta ang kay Councilor James Judith. And then we have to even kanang katuiyahang unta tuiyahang results nga isa man to rag Biblia lagi. Di ba? Rag Biblia kay rag Old Testament bitaw lidot kanang do ka book nga tablet na gidala-dalan ni Moses na ingon gani ko nga wala man gani ko'y kopya. And then we have to as a committee unta we have to discuss pa na kung unsa ba gyud na naaba ni siya kung unsa ba namong recommendation amo ba ni siya i-forward sa ombudsman i-forward ba namo sa unsa nga agency sa government kay katong special ayuda dili to siya kwarta gikan sa local. That was a special budget from the Office of the President. Yes. So unsa may ana kanang asa man ang insaktong venue kung asa nga agency ang ang handle ana kung natay mga reklamo. But then again na atoy DILG na ang PNP na ang DOJ adto sa katong grievance committee while katong pag sa distribution. Anyway, I don't know kung nakasabot ba to si Councilor James Judith. So, na-recall ko lang sa tabo kagahapon sa katong nahimo katong yang katulagi katong murag iya kong gi-bypass. No, so ang ako lang is I could empathize with the Vice Mayor kay malain sa ko gamay kung wala man lang gani nagpahibalo, wala man lang gani nananghid or even kung di na lang ka mananghid whether definitely kung di mo gyud ka kung gusto gyud yun nimo mo balhin og lain nga balay di magin ka mapungan so ano lang magpahibalo kay ako lang nako pod si Vice siguro pagkadungog niya sa radio siya unsa man wala di ba naano siya ba na blind siya ba so masabtan ako ang reaction pod ni Vice Mayor Bebot Rodriguez so mo lang pud na sa ang lesson nato diha is we have to learn to respect ako we respect each other's political views we are different however different our political views may be but we have to respect each other and kining a little courtesy man lang gamay that would reflect on what kind of person you are kung wala man lang gyud kagani na nagtahod sa angay nimo untang tahuron pero at the end of the day, mo lagi kung dawaton siya sa sa majority sa administration kay ang magka-decide ana ato magyud ang leader sa amuang partido which who is si Mayor Clarix Uy. So kung unsa man ang decision ni Mayor Clarix Uy, I can assure the mayor na I can work diplomatically and civilly with kinsa man ang gusto magkuyog sa amoa. So mo lang na siya. That's right. No, and with that, Kagawad, with the recent development and of course kining mga panghitabo politically din sa ato ang dakbayan, would it affect the kining working relationship or inyong mga trabahoon ba din sa 20th City Council? Dili man sad siguro kay kami even sa majority we are really busy
doing our own tasks, no? Kami na may mga komitiba, so busy kaayo mi, no? Kanang wala na may panahon para siguro kining amo pa nag-entertain nun, no? Kung may tabo sa ilaha, so ilan na ng problema kung may tabo sa ilaha. Definitely, ang pronouncements ni Vice is di na sila out na sila sa partido sa CDP. So wala sa takabalo kung in na pud sila diri sa among partido. No? So di na mo sa buna problema kay ang amo diha is daghan kaayo. Daghan kaayo. Daghan kaayo papel ako ang daghan pa kaayo gid ko asikasuhon pa pud. So mo to siya. Definitely, dili gid siya makaapekto, no, when it comes to pero na siguro I'm sure, I don't know kung unsay mahitabo sa Monday, pero ako na basin lahi na ang ato ang minority floor leader, no, kay attorney Councilor James Judith siya man ang minority floor leader. I don't know kung ilisan ba siya or dili. Well, maki-update lang niya tani karong Monday. Karong Monday, no, with the regular session na sa 20th City Council. Muna siya ang change. Dako nga pagbago, magbago ba ka o dili. Mabawaan na to sa Monday. Anya, kaganina kagawad, sa mo nang kataho na mo on-cam dinhin, no? Kaganina sa before ning anhis gawad, nakikita usab siya ni Mayor Clarex, no, which is naabot kay gihatto ditong mayong balita. Can you tell us more about this? Yes, oo. Akong giignan si Mayor Clarex, no, kabahin aning offer sa PDP Laban Party, National Party, no. Ang offer na sa ato president sa PDP Laban who is the former president, no, of the Republic, si President Rodrigo Duterte, na gi-offer niya ang chapter president sa PDP Laban diri sa Cagayan de Oro kay Mayor Clarex Uy. And then si Mayor Clarex Uy nag-ano siya na yes, okay sa iyaha na mahimong miyembro siya sa PDP Laban. And then mo lagi na mo ani dari si former President Rodrigo Duterte kay i-oath niya mismo si Mayor Clarex Uy, but then the chairman of the PDP Laban, who is also a Cagayanon, no, si Governor Pepito Alvarez, na congressman na siya karon. Pero governor lang yapon akong tawag sa iya. Si Congressman Pepito Alvarez, who is the chairman of the PDP Laban, asked me to ask the mayor na kung pwede sa April 19 na lang buhaton dito sa Cebu kay naay mga nationwide oath-taking sa mga members of the PDP and its mga chapter presidents. Yeah, it's gonna be exciting. Once again, congratulations with that good news, Usab, no? Arinig sa ito ang dakbayan sa Cagayan de Oro, and of course to Mayor Clarex Uy. Now, kagawad, Cebu, usab ta sa unahan, labi hilabihan kadaghan usab nga mga gimbuhaton ang imuhang gibuhat sa imuhang mga komitiba, no? Alang sa kayuhan sa itong mga kababayan, ug man sa itong marginalized sectors, pinagi usab sa ito ang chairmanship nato, no, sa Social Services Committee, and of course kining Women and Family Relations. Well, kagawad, usa sa imong gingusgan sa nakalapay nga mga kinini ang session, no, regular session nato sa 20th City Council, ang kining pakig-fight nato against online sexual abuse and exploitation dinhi sa Cagayan de Oro City, which is aduna usab kay gilabang kining proposed ordinance. So can you tell us more on this, kagawad, and this ani nagikan nga ato gining gihingusgan kining atong kini mang online, no, kay nanamagyud ta sa digital technology, no, nanata sa era of digital technology na even the kanang mga 5-year-old na bata mas hawod pa mo gamit sa mga cellphone, mga gani or mga tablet. So
naagid sa ila accessibility sa kining internet, no? And kini diri sa internet sa phone, isa ka click, dali ra kay nimo siya makuha ba nga mga data. And even kining pag imong ka sa Facebook or even sa any social media, dali ra gyud kaayo ma-expose ang imuhang anak sa mga kini bitaw mga extraneous variables nga wala ka kahibalo isip ginikanan. So naiuban mong god like kining mga cyber kini mga cybercrime kini mga predators, no? Sexual predators na sila kining magpabata-bata na ilang mga profile kunyari bata daw sila tapos silang amiguhon tong bata tapos ilaha yung din sila establish sila o kining na kining kuhaon gini na ang bata na ba kay dali ra ba madani dali ra matuo so mamagod ng ilahang ang sa mga kining mga cyber predators nga no harm no touch no harm daw pero mo nang dili kini po sa mga ginikanan na wala man gihilabtan so walay krimen na hitabo pero ang inyong tan-awon is ang trauma na undergo sa bata nga ilang imuhang usually ang kinibitaw mga clients is from another country, mga foreigners ni sila. So they would ask for a price ni siya for a consideration. Mo ning naa siya kay naay for consideration for naay bayad. So moingon tong isa dito nga ang client nga sige taga magbayad kung ingon ani mahubua og panty ang imuhang anak. Ang anak wala siya kasabot nga nung pahubuon og panty. Tapos na bayad. So na pud ana lahi na pud ang ipabuhat sa iyaha, no? Tapos ang bata abiniyag ka ng okay lang, no? Pero you're putting your child sa usa ka buok nga kining sitwasyon nga dili siya kasabot nga abiniyag sakto ni nga dili man siya insakto. So morning ato ni gipahingusgan kining ato ang fight, no? Ang ato ang sa may fight pakigbatok against online sexual abuse and exploitation of children. So aron nga no we want to have our kids, no, we have to have a community with children, with kids, with youth na who are not kanibitang kining healthy minds with kining healthy or kining productive ang ilahang outlook in life and very positive ilang outlook in life kay sila baya ang atong future leaders of our country so or society or country. So mo nang ang Cagayan de Oro City isa na no kina has been considered hotspot sa kining mga inani dakdaas ang cases nato sa online sexual abuse and exploitation of children no kay naman tuy balita gani no nadakpan man gani dali katong foreigner so dako ang taas ang ato ang cases dari sa Cagayan de Oro City and wala man tay ang ato ang ordinansa no is more siya kay ang wala man tay equipment no kay ang naana ang NBI man lang o ang police ang cybercrime unit sa police siguro na unta sila inaana nga equipment na maka-trace no maka-track sa kini bitang line no online activities nila okay nasa ma-intercept nila online kung asa ni siya nga nga lugar din asa dapit ning kinsa ning iyahang kasturya tapos ang ato diha is suportahan nato ang police kini mga law enforcement agencies no strengthen nila ang ilang operations o
is more on the kining aftercare, Yeah. no? Ang sa mga biktima. Labi na gyud kay usually ang exposed pod sa mga kabatanunan ilaha lang pong kaugalingong mga ginikanan. So kapamilya, no? and usa sa mga reason lagi kay mo lagi kinilaging mga yung ganang mga pobre ba, mga kabos. Tungod sa kalisod. Tungod sa kalisod. Abi nila ka ng easy money, manggod ni siya, na pahubuon lang imong anak o panty, masugot ka, pahubuon. Di ba? Sa klase nga, ginikanan ni. Pero, sir, kanang ano nagyug kaayo kay para na sila makaon sa ilahang mabutang nga pagkaon silang lamisa. Na, mo lagi at ang bata ang luoy. Yes. So, ang ato diha is di na bagid nato pud siya ma-detect, no, kay this usually happens inside the house. Yeah, inside the home. Oo. Kung dili man sa balay, sa lain nga lugar nga naa sa sulod, no, di mo gina mo gawa sa wala mo saba, no. So dili pud nimo indoor gini sila. Dili nimo madunggan, ang imong silingan di pud makadungog. Pero naa siya'y particular nga activity nga dali na nato siya kumbaga target ba? Diba, mayroon ka nga akin ni siya siguro masuspetsahan. Kay magsigi og adto sa remittance centers. Kanang kabalo ka nga gakuha og kwarta nga pila ka thousand siguro nga ga-remit siya og mga pila ka ang cash, and yet tanaw nimo wala man ni siya kining dili man gikan sa iyang mga igsuon, dili gikan sa iyang sabadani kining inana nga mga butang na frequent nagadto sa remittance center. Unsay iyahang trabaho nga nung nagsige man siya adto sa remittance center. So naagid na inana kay ang pagbayad man gud pag online bayad is through remittance centers or through kining na mga online na mga online online banking, online transfer yan. GCash, PayPal, sa ba ni kining Paymaya, mga online platforms, no, which is mo na nga we are after for kining kuan kagawad, no, aftercare kay sa mga survivors na tawagan ni kining dili na victims na survivors kay na of course sa ato ang capacity, no, dinhi sa ato ang capacity, no, dili kita na ka strong pa to really detect sa mo nang gikingon. It's very hard to detect with these matters, no, tungod kay online siya niya, so kinahanglan siya mga special equipments. But kung ugaling aduna man, at least we have the ordinance na institutionalized na siya to look after the victims, no, which is nindot siyang legislation gyud kagawad. So can you tell us more usab kining sa mga proper mechanisms or kining pag-empower usab sa unsay angay buhaton sa itong mga social workers? Kay usually we're talking about children, so matrauma gini sila. So as kining mga social workers nato ato ni silang tagaan og og gamay kining budget na para maka-purchase nita ang CSWD, labi na gyud CSWD, and even sa atong police maka-purchase og kining video kit kay ang ato diha is dili nato gusto ang ato ang mga bata, no, atong kabatan-unan nga biktima og survivor nga magbalik-balik bitaw og storya kay ma-recall nila ang ilahang experience, and then kunyari ang isa ka social worker iyahang gi-interview, so mustorya ang bata, so na-recall na niya pag abot dito sa korte gibalik na pud og pangutana, ma-recall na pud niya ang iyahang mga katong iyang na experience. So pag abot na pud dito na napoy mag-interview sa iya mga media, mag-interview na pud. Man sad pud na pwede siguro na ma-recall na sad niya iyang katong traumatic na experience. So ang kining video in-depth na video kit ang tawag
video in-depth interview kit. Kini kamera ni siya na ang maka interview sa iyaha, it's either the psychologist or the social worker with kining expert on this kind of mga psychosocial na mga kahibalo no knowledge. So muna nang to isang beses lang siya mo storya tapos katong material mo siya gamiton. Mo gamiton sa korte, mo gamiton sa mga kanang naabay gusto nga kanang, di ba na na mga sa tagani kini mga office or agencies na mga concerned agencies or na mga kanang gusto nila na mabawaan ko mga police na giunsa asa or kinsa iyang kauban, kinsa ang nagtukmod sa iyaha ana mga inana na butang. So muna siya ato ang part sa ato ang ordinansa na ang atong mga na proper mechanism kung naatay kini mga survivors na naa sila ibutang sila sa isa ka lugar nga shelter no naa sila own nila na shelter tapos kaning pag-interview is one time lang naa dia ang presence with the police pero dili ang and the material mo to siya ang gamiton na para sa naipangutana dungag ang or na gusto mabawaan ang pulis nato ug ang ato ang korte. Yes. So mas maayo gid siya no nga og nindot siyang legislation usab dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan currently gidungog na usab na siya no sa ato ang 20th City Council lang maki-update lang usab ta niini kagawad no. Like nang na gusto ko i-share lang George no kay kining OSAEC law ug CSAM. CSAM is a Child Sexual Abuse and Exploitation Material. Bago ni siya no na lapsed into law katong July last year. 2 years ago, 2022. Kay naglapse into law, nag-repeal na niya ang katong anti-pornographic law. So karon ang katong pornographic materials, dili na siya pornographic materials ang tawag sa iyaha. Ang tawag sa iya is CSAM. Child Sexual Abuse and Exploitation Materials. Kini ba mga pictures nga, di ba, naamang gid na, na mga pictures sa bata nga walay saplot, no? Na pictures sa bata na naigibuhat sa ba, kana CSAM nang tawag ana. Dili na siya pornographic na tawag. So munang kinahanglan nato sad nga i-update no ang ato ang wala pa man sad pud tay ordinansa on online sexual abuse and against children sexual abuse and exploitation on children mo nang kinahanglan nato ni ang ordinansa and then kining ang pag-penalize lang no kung kinsa lang ato ang pwede na ma-penalize kay national law naman sad good siya. No, so ato pang tan-awon, that's why we are having a meeting pa with the Public Order and Safety and the Committee on Youth karong umaabot nga adlaw kay tanaw nato kung sa ato ang capacity no as sa diri sa atong syudad kinsa man ang ato ang angay nga patawan o penalty. Ang ako among good gusto is yung katong the guardian or the ginikanan no kay di man tanan siguro ang mga bata nasa ginikanan ginikanan yun ginikanan ang naay mga kining ang adult na nag ano sa iyaha nag to go into that kind of very kining exploitative na mga activities. So, muna siya atong ginalantaw ang pag-penalize and how to go about it. Pero definitely, ang ato ang focus is unsaon, no, kwaon nato ang victim, ang survivor, asa siya dadon, kinsay magkupot sa iyaha,
og unsaon siya pag-interview ug unsa ang mga interventions nga kinahanglan sa iya kay kung matupang pud na siya sa ospital. Yes, oo. So pato sa ospital kung naa siya medyo kanang nag-exhibit siya og kanang no depression. Yes. So kailangan siya og kanang psychiatrist or psychologist kung naa siya po mga pasa-pasa sa iyahang lawas kinahanglan po siya dito sa kaning medical na intervention. So another interview na pud na siya. Yes, yes. 'Di ba? So ang bata na sad na balik na sa no? So mo na tong ginalikayan. Yeah. Karon sige kag brought up ang king traumatic nga kining panghitabo no sa bata, and of course tungod niya na kung dili siya sige ka brought up kagawad, mas dali niya nga ma-overcome, mas dali niya nga, di ba no? So mas mayo usab kay na nga equipment, and of course lakang usab no dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro, landmark legislation usab no sa atong dakbayan. And sa lang hinisgutanan usab kagawad no with this mga ilang yamig development no with this landmark legislation usab aktibo usab kay ka no aside from this fight against online sexual abuse and exploitation, grabe po ka-aktibo when it comes to kining sa ato ang anti-trafficking and violence against women and children no kining LCAT VAUSI, which is sa regional level usab gani ikaw gyud mismo kagawad no mitambong sa usa ka panagtagboy kun man training kabahin usab niini. So can you tell us more about this kagawad? Dili sad pud ko super ka-aktibo bagulang giat gamit akong nag-attend ko katong sa kining workshop sponsored by the DILG. Recently lang to siya. Kay ako man gud ang bag-o nga ang chairperson sa Committee on Women and Family Relations. And gusto po na akong may bawaan kung unsa pod ato ang mahimo dari sa atong dakbayan ug sa atong mga balaod nga angay pa na i-revisit ug atong i-review. So ang isa sa akong na kining Safe Spaces Act no dili lang sa kababainhan, gender-based violence pod no dili lang manggod sa violence against women pero kining gender-based violence ato pod natutukon kaya kining Safe Spaces Act kay murag wala pa manggod kaayo ni siya na disseminate nga naa naman tay ordinansa no localized ordinance on the Safe Spaces Act kining anti-bastos law no wala pa gyud murag sa akong na panag base sa among istorya tong sa workshop murag kulang pa ang pahibalo sa ato ang mga katawhan og kaigsuunan nga nanatay anti-bastos law ug wala lang sila kabalo nga ang kining VAUSI desk no usa ni sa ilahang trabaho kining mo entertain or mo accommodate sa mga reklamo kining catcalling gani kining maskin panitsi pag ganyan pagsipol no unsay term ana sa kwan nagtagoy yes tagoy kanang mag-catcalling kanang naimo sa imo na unsa ganitong bagwani salad ba yun or unsa ganito kanang kining salad no kana kay medyo lain ang connotation ana or kining unsa gani dili ba ta ni masensor kining hubagang ate uy na kana dili na siya bawal na bastos yan siya nga word so pwede ka na magreklamo dito ka sa diretso ka sa barangay sa VAUSI desk sa barangay or you can go directly to the kining sa police station. Yes. No kay naa na sila yung mga women unsa na ilahang unit sa sa women's desk. So naa siya. So kini pud sa LCAT VAUSI no ato apong
kinahanglan nato no kinana magita in place na actually ang ato ang mga VAUSI desk in each barangays. Yes. No kay mandatory man na siya na ay VAUSI desk. Actually si kay ano pa ni panahon pa ni atong kauban at una si Councilor Inday Dahino, no, in fairness with Inday Dahino, we have to credit where credit is due. Iya gyud ni paningkamutan kay siya man sad pud to ang former chairperson sa Women and Family Relations na kiniiya na in fact siya ang nag-author aning ordinansa na naay VAUSI desk in each barangay. Ang ano lang diha is we have to know if kay usahay manggod pag mag-change ang administration, yes, no, sa kasagaran barangay, po, ilisan pod nila yes, ang katong kining naka-handle ani or ang focal person. So mo nang siguro karon kay bag-o lang pud nahuman ang barangay election. So I'm sure katong mga bag-o na barangay kapitan, no, mga PBs, bag-o pod siguro ilahang gibutang dali nga mga desk officer or focal person sa VAU. So mo nang kinahanglan nato tabuon ang tawagan nato ang mga barangay captains ba or ang mga focal person sa each barangays. And then we have to ano sa ilaha, no, outline ang ilahang mga job description. Yes. Although dili sa tapod ka demand sa ilaha kay honorarium lang pagbaya ni sila, no? Uban gani volunteers lang. So volunteers nga tagaan na lang og honorarium sa ato ang LGU, sa ato ang sa atong mayor, kini nga honorarium aron nga gamay lang gud na pahalipay. And then kung pwede na to mapadungagan, no, ano tani atong puyokon si mayor. Tabangin ko ninyo mga atong mga vocal person sa VAUSI desk, atong puyokon si mayor nga dungag-dungag sa gamay sa ato ang honorarium aron nga mas ganahan ta og trabaho. Kay aside from the VAUSI desk, no, kining violence against women and appeal pud ang children. Yes. Tapos naa pa ning Public Safe Spaces Act sa ila nakabutang ang ASH. Okay. Oo, kining kining ASH na ano na sa ila pud na gi butang dugang sa ilahang kuan. And then na pa ning OSAEC. Yes. Di ba? And to think isa ra sila. Basta isa ra gyud sila gyud, yes. No? Dili nila cater. Oo. Tapos kaning usay na pay barangay nga lagyo pud baya. Yes. So atong paningkamuton yun, no, George. No, I hope na with the help of our kining chair sa ato ang GAD, no, si Ma'am Sheila Lumbatan, nga atong lantawon ni kung pwede ba na dungagan ba ato ang VAUSI desk officers or dungagan ilang sweldo kay urag daghan gyud pud sila trabaho. And then we have to really address and respond quickly sa mga kini mga problems, cases, no, cases na kakahitabo every day na siya. Especially nga kita highly urbanized city. Yes. So muna siya kung hangyo pod, no, sa karong magkita man mi sa GAD Execom na it's about time na we have to gather and call for kining atong mga VAUSI desk officers na basig naibag-o, and then conduct another workshop for them para kabalo sila unsaon silang buhaton and naabay mga unsaon usay sila mismo wala kabalo. Yes. Unsay buhaton kay wala gyud kada lagi gi-appoint lang ni kapitan. Tapos wala ni agi og kanang training. Wala ni agi og seminar. So mingon siya nga naay online sexual kining OSAEC victim or survivor. Tapos wala siya kabalo. Mingon siya na adto lang mo dito sa pulis. Yeah. Oh, tapos paabot dito sa pulis. Niingon po tong pulis nga
ayun na ba ning ano dito sa barangay? Yeah. Tapos katong victim, syempre, balik na po sa barangay. Muna tong gusto nga likayan. No, dili sila pasapasahon. Yes. Kay total we are working together, we are in the government. So kung madto sa barangay or madto man sa police, dapat i-entertain sila, and then you have to coordinate with the CSWD and the LGU or the nice case na ganito, unsa ato ang mahimuan ni sa ila. And sila actually ang CSWD na ang That's right. take over. At least kagawad aron usab niya na nung ma-systematize ang ato ang mga lakang nga panggahimuon sa atong kabarangayan, sa atong kapulisan, of course sa ato ang LGU no, kung unsay angay himuon. So that's very important nung kining labi na katong ugaling adunay bago to empower them, and of course to kining pagpahibalo sa unsay rule usab nila, kay importante kay na nung kay balos lang unsay rule nila dinha sa ato ang mga kabarangayan, kay dili na sila maglingkod-lingkod ra silang desk, but kana sila magtabang na sila kung ugaling adunay mga reports kabahin sa kining sexual exploitations or sexual abuse no nga sa ato ang mga kabarangayan. So daghang salamat usab ni ana kagawad no, and napailahi kagawad. Well, anyway, sa laing hilisgutan na usab kagawad kaniadto nakalabay nga semana inyo usab nga gituki ang kining kabahin usab sa comprehensive land use plan dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan. Paapas lang ni kagawad no. So far kumusta og imuhang thoughts niya ni kagawad? Yeah, oo. Kini mo comprehensive land use program, CLUP, 10 years siya, 10 years siya. So karon na kinahanglan na nato siya kay urag ang ato ang CLUP na nag-ano na siya ba, na-expire na. And then a lot of kining development na gid ang gakahitabo sa ato ang dakbayan. And then it's kining panahon na gyud no nga ang ako lang is hangyo sa ato ang city planning nga, and even sa actually ang city planning ang lead agency lead office na nagahanda sa CLUP. Ang hangyo lang nako no nga unta para ma-decongest ang ato ang downtown no, ang development should be pagawas no, we should tap na kining area sa dili na diri sa puro sa downtown. Kining kung naay mag-apply na bag-ong mga malls no, dili na diha ibutang sa poblasyon. Dito na sa area na ang mga residential, ang industrial areas, no, kung asa lang pwede na ang commercial areas. So moto ako lang is pagawas. Spread out, no? Oo, pagawas kay para dili na kaayo traffic dari sa downtown. That's right. And of course, importante sab kay nang pag-spread out nato sa atong development kagawan, especially we're eyeing for metropolization, which is kinahanglan spread gyud, widespread ang ato ang development dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Of course, kining comprehensive land use plan dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro, murag taas-taas nga trabaho unon. Wala pa sila nahuman actually, and it's been almost parang wala pa man siguro more than a year o wala pa, pero almost a year na ilang ginatrabaho kay lisod man gud ni ang terrain sa ato ang syudad no. Lisod gid ang terrain sa ato ang topographical na settings sa ato ang topography sa Cagayan de Oro City kay hili. Dili sama sa uban na mga nasod na lungsod no nga plain. So dali ra kaayo i-develop ba. Ang sa ato among good kanang puro ta hili manggod ang Cagayan de Oro City mo nang sa like unsa may mga ang Lumbia, Pasaka, no, ang katong dari sa Balubal, dito sa FS Catanico, no, sa Kugman. Pero although sa Kugman kana siya gihimo na siya og kanang sa Malasag area, pero gihimo na magud na siya og kanang forest gani sa protected area. Protected area.
Salamat, George. Protected area na siya, no? Dili na kinahanglan, di ginailabtan. Yes. Kining dari sa District 1 sa, no, kining lagi sa Lumbia, kining sa pa yung mga Tignapuluan, no, na diha ang falls ni Councilor J. Pascual, no, that's a very good spot for tourism. And then kining mulagi kining bangin kaning puro buntod-buntod gyud siya, no. So mo na nga dili gyud siya sayon pag really identify okay kining usually ang investors mangita man na sila og kanang gamay kanang gamay nagtrabaho unon for tapos kanang gusto niya dako pug kaayo nga area pila ka hectares then dito siya sa taas dito sa kining medyo elevated nga barangay pero dili niya ma-meet ang land area kay paano dito so mo nang dako kay nga challenge no sa ato pero ang pagkahili sa atong dakbayan mo may nakapanindot sa ato ang no unique ang ato ang syudad so we have to be proud nga ato ang Cagayan de Oro City. We are surrounded by kining mga hills no mountains na we dili ta prone sa calamity. Dagko kay nga calamities, And with that kagawad nung well anyway ato ang po nakita gyud ang development outside downtown area, no. Naghinay-hinay naman dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Papas kagawad sa ato nahinapos nga oras kagawad, no. Kining kabahin karon tuiga na magsugod usay gid ni sa imong usab nga gipaningkamutan for the last year nga mapatuman na gid karong tuiga ang ato ang monthly allowance alang usab sa atong mga PWDs. Good news kani sila kagawad. Pita ko malimtan no pero appeal man gyud no ang kay kini socialized pension para sa ato mga PWDs na belonging to the low income no mga indigent na mga PWDs na appeal man gyud ang atong budget no kay ato gining giklaro nga pila ka PWDs na nasa households and nine number of PWDs na beneficiaries ang atong na-identify and then natagaan ni Mayor Clarex Uy o budget ang maong kini nga to ang tinguha nga na ay madawatan nga socialized pension. So na-appeal na siya sa annual budget nato no for 2024. So mag-start ang kining socialized pension karon tuig. Di lang po kabalo no I have to talk with Ma'am Liza Corpus pa sa PDAW sa CSWD kung kanus magsugod ilang payout o unta magpahibalo pod siya aron nga mabawa na to kung kining naa na bagyod ang payout. Yes. So once again, congratulations for that kagawad kay mo gining gihingusgan din sa konseho. Ako congratulations ato congratulations po kay Mayor si Mayor is very kanig yung matinabangon no. No? And that's one of the things na ako ang gina-admire kay Mayor kay he really kini makit-an niya ang panginahanglan sa atong mga kaigsuunan labi na gyud atong mga kaigsuunan nga mga kabus na mogi nang inahanglan sa gobyerno. Mo na kanindot basta people-centered nga panggobyerno kagawad no kaya to yung matubag kung sa panginahanglanon sa atong mga kaigsuunan. But anyway, I know daghan pa tamig mga topics nga discuss with kagawad Girlie, but sorry about sa imong love life. But anyways, kulang kita sa oras. So busy usab kay si kagawad no. So kagawad at this time imuhang panawagan, imuhang mensahe ngadto sa atong mga kaigsuunan dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Yes, so it's the start of the year, January. We hope na we will deliver no as your councilor no as a member of the city council. We hope na the city council itself, the 20th city council under the leadership of our vice mayor, Mayor Bebot Rodriguez, na we will deliver yung amo ang trabaho in very mas efficient and mas productive and mas kining timely and kining
timely and mag-address gyud sa mga Responsive gyud siya. sa mga panginahanglan sa ato ang mga kaigsuunan. And then I'm very sure na our City Mayor Clarex Uy is very supportive sa ato mga programa, and likewise ang City Council is very supportive of the programs of our government and of Mayor Rolando Clarex Uy. Kay iyang tinguha is to bring the programs of the government closer to the people. So kung dili ang gobyerno muduol, dili ang tao muduol sa gobyerno, ang gobyerno muduol sa mga tao. Yes. So that's a lot pa of kining the whole year na siya sa 2024. So daghang salamat sa inyo ha, ug daghang salamat sa inyong pagsalig kanamo, labi na gyud sa pagsalig ninyo sa atong administrasyon under Mayor Clarex Uy. Right, daghang king salamat ato nakauban no. Ato ang aktibo usab kayong chairman sa Committee on Social Services o ngan man Women and Family Relations, Kagawad Girly Balaba. Daghang king salamat kagawad sa imong oras ug panahon, and balik-balik lang yata dinhi sa inyong konseho karon. Right, sa ngalan lamang sa ginatibok ang puwersa sa City Information Office sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sa pag-ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarex Uy, ngunun sa pagpangulo usab sa ato ang City Information Officer Miss IVS Guantero. Kini lamang si George Bacos, ang salamat sa iyong pagpaminang paglantaw hantod sa sunod, maayong adlaw sa tanan.